praise God. Wala nang nanaisin pa kundi pasalamatan ka. Tunay nga po na kay buti po ng Diyos. Kaya dapat lang pasalamatan natin siya, no, nang walang pahinga. Kaya pinagpalang Webes, no? Webes na po, isang araw na lang, Biyernes na naman. Ang bilis po ng panahon, no? Kaya huwag tayong tulog-tulog, no? Laging tayo'y maghanda sapagkat napakabilis po ng panahon. Huwag natin sayangin kahit isang saglit. Dapat lahat ng saglit ng buhay natin ay mapakinabangan natin sa pagitan ng pagbigay ng kaluwalhatian sa ating dakilang Diyos. Kaya isang umaga ng Huwebes na punong-puno ng kadakilaan ng ating Panginoon. At ito po ang ating Thursday edition. Bigyan na po natin ng daan para makabati po sa inyo. Sister May, Blessed Thursday! Ay, sandali. Inano ko kasi medyo maingay yung pan mo kanina. Okay, go ahead, sis. Amen! Kala ko, Friday na. Excited ako masyado sa anniversary sa Saturday. May minessage na ako ngayon na kala ko talaga Friday na. Magandang umaga, Brother John, Sister Tina, at sa lahat ng mga kapatid natin. Nakasama na natin sa oras na to. Nasamahan nyo kaming magnilay sa ating mga pagbasa sa araw na to. At gawin na po natin yung part natin, no? Share the love, share the live stream. Pakishare na po. Now na. Nagmamadali, no? Kaya kita-kita po tayo sa Sabado sa ating anniversary. Imagine 30, 20 lang ako nung nagsimula. Yun, no? Maghala tayo edad. Praise God. Okay, kasama din po natin sa umagang ito, Sister Tina. Yes, Lord. Blessed Thursday to all. Sister May, totoo po ba yun? 20. Opo. Bali, yun nga, no, maraming salamat, Lord. At kami ay nandito na namang muli. Samahan niyo po kami. Blessed Thursday sa lahat. And good morning, Brother June, Sister May, at lahat ng mga kapatid natin dyan na makikinig at sasama sa atin hanggang matapos ang live stream. Amen. Tawag pala natin ngayon kay Sister May, Golden Girl. Okay, at tayo nadako na sa ating panimulang Lampas na, bro. Lampas na. sa ating panimulang panalangin. At para sa ating Panginoon ay muling humingi, no, ng lahat ng kakailanganin natin para magampanan natin ang kanyang kalooban sa araw na ito. Hirap sa Diyos. Tayo po'y manalangin. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Diyos, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, dinadakila ka namin. Kayo ang aming Panginoong Diyos at ang aming tagapagligtas. Lord, maraming salamat po sa biyaya ng buhay na ibinigay niyo sa bawat isa sa amin. Salamat po sa pagkakataon na muli na naman po kami nagkakatipon-tipon para ipahayag ang inyong mabuting balita, Panginoon. Salamat po sa kalakasan, salamat po sa wisdom, salamat po sa pagmamahala ng bawat isa. Salamat po sa community ng sambahayan ng Sino Ako, Panginoon. Salamat po sa paggabay niyo sa amin at pagpapalalim ng aming pananampalataya, Panginoon. Lord, walang hanggang pasasalamat po ang sasambitin namin sa inyo. Panginoon, kayo na po ang bahala sa amin sa oras na ito. Samahan niyo po kami at tulungan niyo po kami na biyayaan niyo kami ng kabanal-banalan yung Espiritu para makapagpahayag kami ng ayon sa kagustuhan niyo at hindi ang aming mga sarili, Panginoon. Palakasin niyo po ang wifi, ang server na ginagamit ni Brother June, Panginoon, para hindi po siya huminto, Panginoon. Kayo na po ang bahala sa amin, Lord God. Lord, tinataas ko rin po sa inyo ang hinihiling ng mga kapatid namin sa oras na to. Ano man po yung binubulong na kanilang mga puso, Panginoon, ipagkaloob niyo po ito. Lord, tinataas rin po namin ang favorable result ng PET scan ni Sis Christine, Panginoon. Yes, Papunta po Lord. siya sa hospital ngayon, Panginoon. Yes, Tulungan niyo po Lord. siya
na mabigyan ng magandang result, Panginoon. Lord. Kayo na po ang bahala sa kanya, Panginoon. Alam naman po namin, Panginoon, na kailangan niyo pa po ang inyong lingkod, Panginoon. Kaya Yes, Lord. tulungan niyo po na maging maganda ang kanyang result, Panginoon. At lahat po ng mga result ng mga kapatid namin na magpapa-exam ngayon sa kanilang mga katawan, Panginoon, bigyan niyo ng magandang resulta. Lord, tinataas ko rin sa inyo ang aming mga senior citizen, bigyan niyo po sila ng kalakasan ng katawan, kalusugan ng pag-iisip Yes, Lord. para makapagpatuloy sila sa kanilang paglilingkod. Lord, especially Brother June sa kanyang pagbiyahe-biyahe, paglabas-labas, Panginoon, at pagdala ng iyong mabuting balita na way lagi niyong gustayan, protektahan at ilayo sa anumang kapahamakan, Panginoon, at shield with your own precious blood, Panginoon. Lord. Lord, ang lahat ng ito'y tinataas namin sa matamis na pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Dangal, sinong may pag-ibig. Praise God. Thank you, Sister May. At tayo po'y dadako na sa pagbasa ng Salmo para sa araw na ito. Basahin ko po sa wikang Ingles at babasahin ni Sister Tina sa wikang Tagalog. My beloved sisters and brothers, it's Thursday today, Thursday of the 5th week in Ordinary Time, and the 12th day of February. And our psalm reading will be taken from the book of Psalms, chapter 106, verses 3, 4, 35, 36, 37, and 40. And our responsorial psalm for today: remember us, O Lord, as you favor your people. Let me repeat that again. Remember us, O Lord, as you favor your people. Blessed are they who observe what is right, who do always what is just. Remember, O Lord, as you favor your people. Visit us with your saving help. But they mingled with the nations and learned their works. They served their idols, which became a snare for them. They sacrificed their sons and their daughters to demons. And the Lord grew angry with his people and abhorred his inheritance. My beloved sisters and brothers, the word of the Lord. Thanks be to God. And to God. At ito po sa wikang Tagalog. Ang ating salmong tugunan ay, Panginoon, masintahin ang bayan mo'y gunitain. Dapat na magalak ang sinumang tao na makatarungan, na gawang matuwid ang siyang adhika sa buo niyang buhay. Tulungan mo ako kapag ang bayan mo'y iyong nagunita. Sa pagliligtas mo, isama mo sana ang lingkod mong Aba. Sa halip na sundin ang utos ng Diyos, bagkus nakisama, at maling gawain ng mga pagano ang sinunod nila. Ang Diyos-Diyosan ang sinamba nila at pinaglingkuran. Sa ginawang ito, sila ang nagkamit ng kaparusahan. Pati anak nilang babae at lalaki inihaing lubos. Sa Diyos-Diyosan, mga batang ito ay dinalang handog. Itong Panginooy nagpuyos ang galit sa mga hinirang. Siya ay nagdamdam sa ginawa nilang pawang kataksilan. Mga kapatid, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Praise God. No? Teka, sandali. Pasalamatan po natin ang Diyos sapagkat kay buti po niya sa atin. At bago pong lahat, meron po kong hinandang awit. No? Pakinggan muna po natin ito.
showed me how much you really love me. Oh, purihin po ang Diyos na mapagmahal na. At yan po ang kalooban ng Panginoon, di ba? Yan ang gusto niyang gawin. No? Ipadama niya lagi sa atin ang kadakilaan ng kanyang pag-ibig. Subalit, paano po natin madadama ang pag-ibig po ng Diyos kung tayo po ay lumalayo sa Kanya? Diba? Kung tayo ay nakakasala, di ba? Alam naman po natin, paulit-ulit na po tayo nagsabi, na ang kasalanan po nagpapahiwalay po sa atin sa Diyos. Kahit gusto man niya tayong yakapin, hindi po niya magawa. Dahil naglagay tayo ng malaking hadlang. No? Napakalaki po ng hadlang ang kasalanan, di po ba? At kaya lagi tayong pinapaalalahanan ng Panginoon, no, na huwag nating sayangin, no, ang mga magagandang panukala niya para sa bawat isa sa atin. Wala siyang ginusto kundi ang tayo lumigaya. At alam niyo po, lahat ng bagay na nangyayari sa atin, ito'y nakadesign para mabuksan ang ating isipan at mamula tayo sa katotohanan at tayo po yung mahal ng Diyos. Diba? Kahit maging problema man po natin, kahit mga pagsubok, no, ito po'y pinahintulutan ng Diyos para madama mo ang kanyang pagmamahal. Di po ba? Kasi kung kita naman po natin sa mga pagbasa po natin, di ba, sa Bible. Sino ba yung mga naghahanap sa Diyos? Di ba yung mga may sakit, di ba? Yung mga may kapansanan, yung mga may pangangailangan. Kaya kung ikaw ay may pangangailangan sa oras na ito, kapatid, pinagpala ka. Pinagpala ka. May dahilan na maganda ang Diyos kung ano ang kinababalisa mo sa oras na ito. Nais niya lang na lumapit ka sa Kanya at malaman mo ang pangangailangan mo sa Kanya sa bawat saglit ng buhay mo. Diba? Sa bawat saglit. Hindi lang kung kailan tayo may problema. Diba? Huwag po natin gawing ATM machine ang Panginoon. Yan pa ulit-ulit na sinasabi natin. Ano po ba yung ATM machine? Diba, lumalapit lang tayo sa ATM machine kung kailangan natin ng pera. Minsan nagdadasal lang tayo kung may kailangan tayo sa Diyos. Sana may kailangan tayo o wala, nagdadasal po tayo. Lalo na ang pinakagustong pakinggan ng Panginoon ay ang dasal ng pasasalamat at pagpuri at pagsamba sa Kanya. Di po ba? At sa ating salmo, di ba, makikita po natin ano po ba yung kinamumuhian ng Diyos. Ano ba yung nakakasakit ng Kanyang damdamin. Yung pong pagpapahalaga natin sa ibang bagay kesa sa Kanya. Yun po yung Diyos-Diyosan. Diba? We know how much God abhors idolatry or worshiping false idols or false gods. Marami po tayong false god eh. Ano po ba yung mga false gods? Yung mga nagpapahiwalay sa atin sa Diyos. Minsan, barkada mo yan, di ba? Hindi ka makapagsimba dahil niyaya ka ng barkada mo. Minsan, kamag-anak mo mismo yan. Hindi ka makapagsimba dahil birthday ng kamag-anak mo. Inuna mo pa yung pag-celebrate ng birthday ng kamag-anak mo kaysa pagpunta mo sa banal na misa. Di ba? Yan po ay worshiping false gods. Kaya pinapaalalahanan po tayo ng Panginoon. Prioritize God. Di ba? Siya ang Diyos, natatanging Diyos. Siya lang ang may kakayahan para paligayahin po tayo ng tunay na kaligayahan. At walang nagmamahal sa atin ang higit pa sa pag-ibig ng Diyos. Di po ba? At puntahan po natin ang ating ebanghelyo. Kasi sabi nga, hindi, wag mo na ebanghelyo. Ang ating salmo nga, di ba? Sinasabi ng Panginoon, ang nakakalungkot sa Kanya ay meron tayong ibang mas minamahal o mas prioritize kaysa sa Kanya. Kadalasan din po ito kamag-anak di ba? O sarili natin mismo, di ba? Imbis na magsimba, unahin mo muna yung good time mo, kung ano yung gusto ng puso mo. Di ba? Minsan maganda rin examinin natin o pagdilaya natin. Sa 24 hours a day, di ba? Ilang oras ba
ng 24 na oras mo ang nilalaan mo para sa Diyos? Baka wala pa di ba? Isipin mo, 24 hours. Wala ka man lang naibigay sa Diyos. Hello? Tapos expect ka ng mapagpalang buhay. Ang sukatan po ng pagpapala ng Diyos ay ikaw ang gumagawa ng sukatan. Huwag kang humingi, huwag mong sabihin, Lord, pagpalain mo ako ng siksik-liglig. Ikaw ang gagawa niyan, kapatid. Di ba? Sinabi ng Panginoon yan. Ang measurement ay ikaw ang gumagawa. God's generosity will be based on your generosity, brothers and sisters. If you want God to be generous to you, be generous to God. And how do you become generous to God? By giving of your life to Him, through serving other people, di ba? For whatever you do to the least of my brothers, you do it unto me, di ba? Kaya wag puro sarili. Wag mong gawing Diyos ang sarili mo. Wag mong gawing Diyos ang pamilya mo. Wag mong gawing Diyos ang iyong pera. Wag mong gawing Diyos ang iyong trabaho. Di ba? Maraming nagiging hadlang para ganapin ang kalooban. Kaya kung gusto mong ang pinakamagandang dasal, di ba, bawat araw, Lord, sana mapaligaya kita sa araw na ito. Magganap ko ang kalooban mo, Lord. Tulungan mo ko. Bigyan mo ko ng grasya po yan It's a grace from the Lord, di ba? Okay. Sa unang pagbasa natin, ano po ba kinalungkot ng Diyos sa unang pagbasa natin? Si Haring Solomon, di ba? Pinagpala niya si Haring Solomon. Humingi sa kanya ng karunungan. Binigyan niya ng karunungan. Walang kasing dunong si Solomon sa balat ng lupa. Pinagpala siya ng Diyos. Kaya siya yumaman dahil sa kanyang karunungan na biyaya ng Diyos. Pero anong ginawa nung naging dakila siya? Sinuway niya kalooban ng Diyos. Inuna niya sarili niya. Ang naging Diyos niya ay sarili niyang kaligayahan ang kanyang inatupag. Bakit ko nasabi ito? Ang dami po niyang inasawa. kahit na po yung mga hindi mananampalataya ay inasawa din po niya. Kaya nalungkot ang Panginoon dahil sa kanyang masyadong makalaman, no? Makalaman, hindi maka-espiritu Sa kanyang, marami po sa atin itong mga makalaman, no? Ito yung kalaban po natin Kahapon, nagpunta lang ako sa grocery, no? Nalungkot ako kasi may nasalubo ako na grocery. Grabe naman yung babae yun. Talaga namang yung kanyang damit na kanipis-nipis, na hapit sa katawan, na maikli pa. Maikli pa. Kaya sabi ko doon sa nagtitinda ng karne, sabi ko, ang hirap talaga magpakasanto, Sabi gano'n. Ang hirap talaga magpakasanto. Isipin mo kung makasalubong ka ng ganyan. Diba? Naiyak ako, sabi ko, Lord, talagang hirap, Lord. Tulungan mo kaming mga makasalanan. Hindi mo maipangako sa Diyos ang kabanalan. Not unless bigyan ka ng grasya. Kaya pag-usapan po natin itong grasya sa umagang ito. Diba? Our readings today are all about the grace of God. Diba? Kaya nga sabi dito, sa ating di ba yung sabi ng Diyos kay Solomon, di ba? Teka. Punta lang po ako sa page para sa araw na ito. Sabi ng Diyos, no, kay Haring Solomon, Thursday na pala ngayon. Okay. The Lord said to Solomon, "Since this is what you want, and you have not kept my covenant and my statutes, which I enjoined on you, I will deprive you of the kingdom and give it to your servant." Diba? Nagalit ang Diyos. Alisin ko na sa iyo ang pagkahari mo. Pero nahabag pa rin ang Diyos Diba? Pero sabi ng Panginoon, I will not do this
during your lifetime. However, no, for the sake of your father David, for the sake of your father David, nakita niyo po, yung napaligaya ni David, no, ni Haring David ang Diyos. Kaya nga pinagpala si David. Kaya nga sabi ng Diyos, lahat ng anak mo ang gagawin kong hari. 'Di ba? Kasama na nga doon si Kristo na nagbula sa angkan, no, ni David, 'di ba? Si Jesus at si Solomon. Kaya dahil kay David, hindi pa rin ginawa ng Diyos na parusahan si Solomon. Hindi pa rin binigay kay Solomon ang nararapat na ibigay ng Diyos sa Solomon, which is kaparusahan. Bakit? Dahil sa grasya. Yun. Kaya ang ganda po ng grasya. So, yung ating mga pagbasa ngayon gives us a clearer picture of what grace is all about. Tingnan mo itong babae sa ating ebanghelyo. Siya po ay sinner, siya po ay Gentile. No? Siya po ay madumi, hindi po siya mananampalataya. Kaya wala siyang karapatan na lumapit sa Diyos, kay Jesus. Wala siyang karapatan, wala siyang personality. Di ba? Pag ikaw ay sinner, you are separated from God. Wala kang boses pag sinner ka. Hindi ka maririnig ng Diyos. Di ba? Pero dahil ang Diyos ay mapagmahal at ang pag-ibig niya ay laging mas malaki kaysa anong kasalanan na nagagawa natin, narinig pa rin niya ang hinaing nitong makasalanan na ito, itong hintil na ito. Diba? Kaya, sabi nga ng Panginoon, no, talagang diretso ang sinabi ng Diyos. No? Ito, para sa kaalaman ng lahat ito. Jesus was not only speaking to the Gentile woman, but to all of us sinners. Ito ang sabi ng Panginoon. Let the children be fed first, for it is not right to take the food of the children and throw it to the dogs. Ang sakit, ano? Okay. Paki-check nyo nga yung monitor nyo. Umulit po ba? Yeah, andyan na. Kuha na tayo. On the air na tayo. Okay. But anyway, sige, Okay na po. habang nagsasalita ko. No? Sabi ko nga po, no, masakit yung pananalita ng Panginoon, pero ito yung katotohanan eh. The truth hurts, no? But it will set you free. Yan, no? So, God does not mind hurting you as long as it can set you free. No? Para malaman mo lang ang katotohanan. Kung ano ang kalagayan mo pag ikaw ay nagkakasala. Diba? Pero nakita po natin na namangha ang Panginoon sa kababaang loob nitong babae. No? She knew. No? Alam niya na hindi siya karapat-dapat. She knew it. No? Kaya sabi niya, Lord, hindi naman yung pagkain ng mga anak mo ang hinihingi ko. Yung mga nalalaglag na lang. Yung mga nalalaglag na lang sa lamesa. Yes, Lord. Sabi nga, even the dogs under the table eat the children's crumbs. Kami mga aso, Lord, kakainin namin yung mga natatapon lang. Hindi kami humihingi ng para sa mga anak mo. Hinihingi lang po namin yung natatapon lang. Wow! Hallelujah! Naantig ang puso ng Panginoon. Naantig ang puso ng Panginoon sa kababaang loob at sa pananampalataya nitong babae. Brothers and sisters, ito ang sikreto ng pagdasal. Be humble enough, di ba? Know that you don't deserve anything. Minsan kasi pag nagdasal tayo, parang nagdidemanda ka na sa Diyos. Kulang na lang, demanda mo na siya sa korte. Di ba? Parang kumihusgado lang sa langit. Pupunta ka langit, magpa-file ka ng, di ba, ng claim kay Lord eh. Hindi ganyan ang nagdadasal, kapatid. Kaya nga pag nagdadasal tayo, lumuluhod tayo. Di ba? Bakit tayo luluhod? Kasi hindi ka karapat-dapat. Di ba? You're not worthy of the love of God. Di ba? Kaya lang tayo minahal ng Diyos dahil ginusto niyang mahalin tayo kasi hindi tayo worthy. Di ba? Kaya nga,
napakaganda ng mga, ang dami po dito sa Bible that I will tackle later, no? Na talagang pag binabasa ko itong mga scriptural passages na ito about grace, no? Ay talaga naman pong gustong tumulo ng luha ko, di ba? Kasi alam ko, ako itong Gentile woman na ito, no? Na hindi dapat na maglingkod sa Diyos at magsalita para sa Kanya. Pero bakit ako naririto? Bakit kayo naririyan? Dahil nahabag po sa atin ng Diyos. Dahil inibig tayo ng Diyos, patuloy niya tayo inibig kahit tayo nagkasala. Kaya anong gagawin natin? Magpapatuloy tayong magkasala dahil mamahalin din naman tayo ng Diyos kahit makasalanan? Hindi po. Di ba? Dahil tayo minahal ng Diyos kahit hindi tayo karapat-dapat, hindi binigay sa atin ang nararapat sa atin, di ba? The wages of sin is death, but the grace of God is salvation. It's eternal life. Dahil binibigay sa atin ang hindi karapat-dapat, ang nararapat ay hindi binigay sa atin at binibigay sa atin ay hindi tayo karapat-dapat. Ano ang response natin sa Diyos? Magpakabuti ka. Di ba? Magpakatino ka na, magpakasanto ka na, magpakabanal ka na. Gawin mo na yung lahat ng gustong na ikaliligaya ng Diyos. Na tayo ay maging banal, tayo ay maging mga anak niya. Huwag na tayo maging masuwayin. Huwag mo nang pagpilitan yung mga ginagawa mong hindi nararapat sang-ayon sa katuruan ng simbahan. Di ba? Huwag mong pagpilitan. Kawawa naman ng Diyos. Huwag mong hintayin na matikman mo ang galit at puot ng Diyos. Di ba? Huwag mong subukin ang Diyos. Do not put God into test. Yan po ang tawag dyan. Di ba? Sabihin mo na maano naman, mahabagin ng Diyos. Hello, brothers, sisters. Ang tunay na Kristiyano ay nagbabago ng buhay. Di ba? Binabago ang iyong ugali, binabago ang iyong paniniwala. Di ba? Kung ikaw ay cross-dresser, di ba? Nagsusuot ka, lalaki ka, nagsusuot ka ng damit pambabae. Di ba? Babae ka, nag-aasta kang lalaki. Ang tamang response sa pag-ibig po ng Diyos, sa grasya ng Diyos, ay pagbabago. Pagbabago. Huwag mo pagpilitan. Diba? Sabihin, yun ang laging natin mahabagin ng Diyos Yes, God is merciful, but remember, He is a just God. Divine justice, brothers, sisters. Ibibigay sa iyo kung anong hinihingi mo. Kaya kung ang hinihingi mo ay sumpa ang ibibigay niya sa iyo. Kaya sa umagang ito, brothers, sisters, sana natutunan natin kung ano ang pagkakahulugan ng pagiging Kristiyano. Maging masunurin tayo at sundin natin ang gusto ng Diyos. Huwag nating pagpilitan ang ating sariling kagustuhan. Amen at amen. Sister May, good morning. Amen. Amen. Good morning, Brother John. Ulit, good morning, Sister Tina. Napakaganda ng mga pagbasa natin. Talagang habang nila si Brother John, iniisip ko na talagang walang magagawa ang buhay natin kung hindi tayo bibigyan ng grasya ng Panginoon. Talagang wala tayo. Dadamputin tayo sa kangkungan. Ganun talagang puro habag at grasya lang ng Panginoon ang mangyayaring ipagkakaloob sa atin ng Panginoon para maging makayos tayo, maging makayos ang buhay natin. No? Tandaan natin na ang Panginoon, alam niya yung noong una hanggang sa dulo ng buhay mo. Alam ng Panginoon yan. Tanging siya ang nakakaalam. Kaya yung buhay natin, huwag natin ialis sa presensya ng Panginoon. Kasi talagang siya lang ang nakakaalam sa atin. Napakahirap po, no? Katulad nung sinabi ni Brother John na mga sumampa sa Diyos-Diyosan. Ito yung mga, nung una halos lahat ng simbahan pinapasok. Halos lahat ng makita dinadasalan, no? Dahil punong-puno ng problema. Pero nung inayos ng Panginoon ang buhay, dahil sa habag at grasya ng Panginoon, dahil nakita nila na maayos na sila, parang nakalimot na.
sakit po natin yan bilang tao, no? Nakakalimot na pag nakikita natin na maayos na tayo. Minsan nga, pati sabi nga Brother John, minsan nga pati pagsisimba na pagpapapalit na natin dahil abala na tayo dun sa biyayang binigay ng Diyos. Kasi hindi naman yan masama, pero minsan na pagpapalit natin para sa paglilingkod natin sa Panginoon. Diba? Hindi siya masama, pero nagagamit ng demonyo para malayo tayo doon sa paglilingkod natin sa Panginoon. Yun ang nangyayari sa buhay natin. Kasi ang buti-buti ng Panginoon, ang buti ng binigay niya sa atin, biyaya yan, biyaya ng buhay, magandang buhay, pero minsan nga nagagamit sa hindi tama. Kaya dapat nga makita natin sa sarili natin, pagnilayan natin, no, na timbangin natin kung ano ang mas matimbang talaga. Alam naman natin na dapat talaga ay ang Panginoon ang unahin natin. Yung lahat na binibigay sa atin ng Panginoon, ine-enjoy natin yan, no? Ine-enjoy natin, pero minsan nga, sa sobrang enjoyment natin, nakakaligtaan na natin yung obligasyon natin bilang Kristiyano. Yung obligasyon natin na ginagawa natin sa ating para mapasaya natin ang ating Panginoon. Minsan, nasosobrahan yung enjoyment ng sarili natin kaysa dun sa enjoyment na ibibigay natin sa Panginoon. Kaya, kaya minsan, huwag kang magulat kung halimbawa bigla kang pinalo ng Panginoon dahil parang gustong iparating ng Panginoon sa'yo, huy, parang nakalimot ka na. Galing sa akin lahat yan. Galing yan sa grasya at biyaya ko yan. Pero kinalimutan mo na ako. Diba kaya minsan bigla tayong madadapa, no? Sana kung mula sa pagkakadapa at bumangon tayo ulit, huwag na tayong umalis, no? Huwag na tayong lumayo pa sa ating Panginoon. Kasi bukod tanging siya ang magdadala sa buhay natin. Bukod tanging siya ang nakakaalam kung anong mangyayari sa atin sa buhay natin, no? Kanina nakita ko, tumawag yung kapatid ko, no? Nag-grocery sila. May nakita siyang, nasa New Zealand po, may nakita siyang marang. Yung marang na kokonti lang, $25 daw. Sabi nung hipag ko, ay, wag na, napakamahal. Sabi niya, hindi ko na bibilhin. Tapos sabi nung kuya ko, bilhin mo na. Malay mo, sabi niya, pag di mo binili, gusto mo, bukas di mo na makakain. Malay mo, bukas wala ka na. Sabi gano'n. Kaya sabi nga, di ba, yung gawin na natin kung ano yung dapat natin gawin ngayon. Wag nang magpatumpik-tumpik pa, wag nang isang tabi pa yan. Kung ano man yung kagustuhan ng Panginoon, wag na nating ipagpabukas, no? Sa totoong hindi natin hawak ang buhay natin. Hindi natin alam bukas kung humihinga pa tayo, no? Katulad kahapon, grabe ang sama ng katawan ko. Sabi ko nga, brother, din parang siguro lumabas yung diablo sa sarili ko. Kasi po kahapon, 'di ba, Feast of Lords, 'di ba? Yeah. Nagpapahid ako ng langis para sa mga may sakit. Pinahiran ako sa noo at sa dalawang kamay. Pagkatapos nun, grabe yung sama ng pakiramdam ko. Pero umuwi ako ng after nung Nakabaliktad naman yun. Nahiga na po. Holy Spirit ang nailagay sa'yo. Nahiga na po ako. Nagising ako kaninang madaling araw na sobrang sama. Hindi ko alam kung tinatarangkaso ako, kung may init ako sa loob. Kaya sabi ko, siguro ka ako kumawala na yung demonyo sa sarili ko. Alam mo kung bakit? Kasi, di ba, sabi nga nung pare kahapon, di ba, yung para sa healing yun, ang mga may sakit eh. Di ba? Kung wala kang sakit, ba't ka nilinya doon? Di ba? May sakit po ako kahapon, kaya akala ko pagkatapos kang pahiran ng langis at nagkasakit, sumaba ang pakiramdam mo. Kasama na po yun. Hindi, kasi nung pagkagising ko nung umaga, masakit na ilalamunan ko eh. Para siguro nagtuloy lang siya nung after akong pahiram. Siguro dahil luminis ako lalong
sumakit mo. Kaya tawa-tawa ako, sabi ko, may kumawala sa sarili ko, kaya nagkasakit ako kako. Kaya, yun po, no? At saka Talagang- at saka nag-a-attempt talaga demonyo. Kasi may gawain tayo sa Sabado. Diba? Yun nga, bro, kaya nga, Isa kaya nga sa mga kala- panghadlang ng demonyo kasi yung sakit eh. Kaya nga po kala ko, Friday na ngayon, kaya dasal ako ng dasal, sabi ko, Lord, bukas na yung face-to-face, bigyan niyo po ako ng kalakasan. Nagsusumpong pa naman yung vertigo ko magdadrive ako, kaya sabi ko, talagang humaharang, sabi ko gano'n, pero hindi tayo magpapatalo. Amen. Ang ganda nung diba, sa misa, sinasabi ng pare, Lord, look not on our sins, but the faith of your church. Na? Lord, do not look on our sins, but on the faith of your church. Na? Ito yung nakita ko dito sa itong prayer na ito. Lord, wag mong tingnan ang aming pagkakasala, bagkus ang aming pananampalataya. Na? We come before you, lumalapit kami, Lord, dahil alam namin mas malaki ang pag-ibig mo, di ba? Kasi nakita ko dito sa ating gospel, di ba? Sabi ni Lord, wala kang karapatan, di ba? Kasi yung mga biyaya ay para sa anak ng Diyos, di ba? Pero despite of the discouragement, at saka bago makalapit kay Jesus ito, grabe ang obstacle, di ba? Sa dami ng tao na gusto, tapos lalo na alam ng mga tao na hintil siya. Kasi sa itsura pa lang alam nilang hintil eh. Kaya siguradong, 'di ba, yung mga alagad ni Lord 'di ba? Inaalis, pinagtatabuyan yung mga hintil, yung mga 'di ba, yung mga marurumi, 'di ba? Kasi ganoon ang paniwala ng mga Hudyo 'di ba? Kaya sobra ang balakid para makalapit siya kay Jesus. So makita mo ang tawag po dito, yung persevering faith. Persevering faith. Yung perseverance niya. Nagsumikap siya kahit hirap na hirap siyang lumapit sa Diyos. Dahil alam niya, deep within her heart, alam niya na kahabagan siya ng Diyos. Kaya napansin siya ng Diyos. Kaya kinahabagan siya ng Diyos. Kaya sabi niya, di ba, for saying this, you may go. Diba? She replied to him, Lord, even the dogs under the table eat the children's scraps. Tapos naantig ang puso ng Panginoon. Sabi niya, for saying this, you may go. In other words, dahil nakita ko ang pananampalataya mo, pinagaling ko na ang iyong anak. Sabi niya, pinalayas ko na yung demonyo na nagposes sa anak mo. Kita mo, yung faith po natin talaga sa Panginoon ay malaking bagay para sa Diyos. Kaya pero siyempre ang faith po ay kailangang samahan din ng gawa, hindi lamang sa salita. Kung may pananampalataya ka sa Diyos, 'di ba? Gawin mo ang sinasabi niya. Sister Tina. Amen, no? Yung po, yung nangyari kay Sister May, talagang siguro yung pagpapapahid ng langis nga, talagang nung kalaban, ayaw niyang mabalagyan siya ng kalaban din niya na mas nangibabaw kay Sister May yung magpagaling nga sa kanya yung holy oil, no? Talagang yun yung mga sacramentals na ginagamit natin talaga, no? Kaya kailangan din po natin yung maging faithful tayo, sabi nga, no matter what it will cost us, no? Kaya talagang yung ginawa, natutuwa talaga ako na masaya ako tuwing nakakapakinig ako sa ating live stream na nakaka-relate, di ba? Nakaka-relate tayo sa mga kinikwento ng mga kapatid natin. Nabanggit ko lang yung kay Sister Cheryl na senior niya. Nakakatuwa na talagang yung sabi niya na si Lord daw yung kumilos sa buhay niya. Kasi talagang sabi nga doon sa salmo natin, di ba? Blessed are they who observe what is right, who
do always what is just, no? Sabi, talagang nire-remember talaga tayo, remember us, Lord, as you favor your people. Talagang, si Lord talaga yung kumikilos, no? Pagka maging, sabi nga ni Brother Jun, na maging faithful tayo, no? Talagang gagawa at gagawa talaga siya ng paraan. Yung God will make a way talaga, no, kahit anong na mangyari na imposible para sa atin pero posible para kay Lord. Yun nga, nabasa ko rin yung sinabi ni Sister Christine. Ang dami kong mga gustong yung sabi niya na kahit kahit hindi na tayo dito gantimpalaan sa mundo, no, yung pangalan natin na hindi tayo maging sikat, hindi tayo maging diyan, pero yung pangalan natin ay nakasulat doon sa langit, no? Yun ang mas ipi-prefer natin daw, no? Yun ang dapat nating mas gustuhin, no? Na nakasulat ang pangalan natin doon sa kingdom ni Lord, no? Isa pa na gusto ko rin i-share, no? Yung meron akong nabasa or na panood na merong grupo na mga sikat na mga mga singer dancer na nag-concert sila, na meron isang member na hindi sumali, no? Kasi hindi siya sumali kasi daw ang dahilan daw is ayaw na niyang magsuot ng mga sexy na damit, no? Yung sabi ni Brother Jun kanina na napakahirap na talaga Kristiyano kung may nakikita kang mga ganun na nakasuot na, no? Talagang napakahirap po na niyo yung ating pagiging Kristiyano, no? Katulad niya na lahat ng member sumali, na siya lang ang nag-iisang hindi sumali, na pinanindigan niya na ayaw niyang magsuot nung sexy at ayaw niyang magsayaw ng sexy. Sister Tina, napansin ko lang, no? Kaya nainggit ako kay Lord, nung panahon nila, hindi ka malalaglag sa mga sexy na damit, kasi mga damit ng mga babae noon hanggang paa. Makita dati cover. Ang sexy sa kanila dati, makita lang yung parang tawag doon, yung bukong-bukong. Pero ngayon, no, parang kulang na lang, no? Ang ikli ng damit, sobrang hapit pa sa katawan, ang nipis pa ng tela, at ang baba pa ng neckline. Halos sabi ko marami po alit, Brother June, sa atin. Marami pong mag-ano po ng mga kabataan dahil sabi nila, yun nga po yung nagkaroon ng mga argumento. Nasa isip daw natin yun lang, nasa mata daw ng tumitingin. Kaya nga, yung Iba po talaga yung nila. Kahit ako, pag sinasabihan ko yung mga bata. Sabi ng Panginoon, kung ikaw ay maging sanhi ng pagkakasala, you cannot excuse yourself. Diba? Yeah. You cannot excuse yourself. Tingnan niyo po yung sinuot ni Jennifer Lopez sa Grammy Award. Grabe. Super Bowl ba? Sa Grammy ba? Oo. Grammy po. Grabe yung sinuot niya. Yung kinikwento ko na sinabi nga nung na mahirap po paninindigan mo kahit no matter what it costs, na yun nga na lahat ng members kasali, pero successful yung concert, successful, dapat malaki yung gagantimpalain niya sa pera, sa fame and fortune, pero yun ay pinagpalit niya sa pamamagitan, yung pinanindigan niya na ayaw niya magsuot ng sexy kasi Christian na siya, ayaw niya magsayaw ng sexy din ng dance. Pero talagang successful yung concert and all, talagang super laki ng mawawala sa kanya sa pera, no? Pero yun nga po, pinanindigan niya. Kaya yun po yung sabi nga na maging faithful tayo to the end no matter what it will cost us. Kaya talagang napakahirap po ng yung paninindigan natin yung ating faith, no, yung ating pagiging Kristiyano. Kaya yun din po, no, na natutuwa ako sa mga sikat, mga ihat po, mga kakapanood lang namin ng basketball, no, na talagang yung kahit po yung ibigay sa yung karangalan, mga mga award, natutuwa ako pag yung may mga
may mga ini-interview gano'n ng mga sikat na inuuna nilang magpasalamat sa Diyos, no? Talagang hindi nila nakakalimutan na magpasalamat sa Diyos na meron isang basketball player na talagang inaano nila na bakit daw yun nga laging nagpe-pray lagi before mag-start yung Tuwan-tuwa ako talaga na yun nga nung nakapasok ako doon sa dugout, nakita ko yung team na yun na nag-pray sila ng buong team na talagang in-acknowledge nila talaga na, and true enough na talagang sabi nga ang daming in-interview na nagsabi na gumalaw yung kamay ng Diyos na talaga nga nanalo nga sila na gano'n. Talagang talagang natutuwa ako na ito po talagang tama po talaga yung mga sinasabi natin na talagang mga miracles, no? Mga akala natin sa galing sa sarili natin, galing nang gagaling sa sarili natin talino. Pero hindi natin na binabalik kay Lord lahat ng mga biyayang binibigay niya. Yung credit, no? Yung credits dapat talaga kay Lord natin talaga ibigay, no? Kaya yun po, no? Isa pa po yung PET scan, nabanggit ni Sister May, PET scan ni Sister Christine. Kasi due na din ako, Sister May, nung September pa. Pero talagang hindi ko kaya talagang pinanghihinaan ako ng loob na sabi namin nga, what if may makita na naman na gano'n. Pero kung napapanood ko tong live stream natin na ang lalakas ng loob ng mga kapatid natin na ang daming victorious na kinikwento, ayun, nawakas na loob ko nagpa-schedule. Na po ako na I can entrust you, Lord, na no matter na anong ibigay niyo po, Lord, bahala na po kayo. Amen. Yan na. Alam niyo, nadaanan ko nadaanan ko itong istorya ni Chin Gutierrez. No? Ako, hindi naman ako masyado mahilig sa mga local. Si Beth ang magaling sa mga ganito, mga babae usually, di ba? Kilala nyo ba ito? Chin Gutierrez, no? Alam nyo ba na, where is Chin Gutierrez now? Former Filipina actress and environmentalist Chin Gutierrez retired from show business around 2010 to pursue a life of spiritual devotion. Widely reported as having become a Carmelite nun. She is known as Sister Lourdes. Naging madre siya. She is now Napakaganda niya. involved in or have been member of contemplative order focusing on private life of prayer. Wow. Hallelujah. Glory to Jesus. Talagang grabe. Sister May? Amen, bro. Si Chin Gutierrez, napakagandang babae niya, no? Pero talagang i-devote niya yung sarili niya para sa Panginoon, no? Saka, nagulat nga rin ako nung makita kong, oo, naging madre siya, eh. Ang gandang madre talaga. No, sana. Marami na ito. Meron din kahit sa mga Hollywood actresses na magaganda. Kahit yung unang kakissing scene ni Elvis Presley, nagmadre 'yon. Hollywood star 'yon. Siya ang unang nakakissing scene ni Elvis Presley sa pelikula. Nagmadre din 'yon. Grabe, no? Kikilabutan ka talaga sa Panginoon talaga pag siyang yumakap sa iyo. Pag tinawag ka talaga, hindi ka makakaindi. Yeah, totoo yun. Kaya nga naniniwala ako yung mga pare na hindi nag-asawa. Hindi dahil bakla yan eh. Bukasyon yan. Bukasyon. Apo. Well, may mga nagpare dahil bakla, di ba? Pero hindi lahat. Mayroon talagang mga nagpare dahil tinawag talagang totoong tinawag. Di ba? Apo. Karamihan yan, mga late vocations eh. Yung Apo. executive ka na, biglang naisipan mo magpare, 'di ba? Merong mga ganyan eh, 'di ba? Meron po. Sino tong pare ng Greenbelt? Ikakasal na siya eh. Ikakasal na 'yan. Ang problema nga niya kung paano yung sasabihin doon sa kanyang engaged na siya for wedding. Talagang ako, di ba sabi ko nga, kung nararamdaman ko ngayon, magpapari din ako eh. Kaya kong talikuran din ang babae o ang mundo eh. Kakayanin ko rin dahil
sobra yung pagmamahal na nilagay ng Diyos sa puso ko. Talagang, hindi ko ma-resist. Kung ako'y tinawag ng Diyos para magpare, hindi ko rin kaya. Buti na lang ngayon ako tinawag niya na may asawa na ako. Diba? Kaya nga laging sinasabi ko, kung meron na akong pagkakamali sa buhay na nagawa ko, yung lumabas pa ako sa seminaryo. Diba? Okay, Sister May. Amen, no? Talagang pag tinawag tayo ng Panginoon, kahit anong pagpupumiglas mo, no? Yung direksyon na ibibigay sa iyo ng Diyos, ibibigay at ibibigay. Diba? Tulad ng mga, yung mga si Jonas, di ba si Jonas? Tumakbo siya sumakay siya sa Opo. barko. Kinain siya ng di ba? Ng pating. Ilang araw siya sa tiyan ng pating dahil lingkod siya ng Panginoon. Talagang pinrotektahan siya ng Diyos, di ba? Imagine mo, kakainin ka ng pating, buhay ka pa ba nun? Pero dahil lingkod siya ng Panginoon, pinrotektahan siya ng Diyos at nakalabas siya sa tiyan ng pating. Ganon, no? Talagang Tama Sister Babes Garcia, si Sister Alicia Alonso din, di ba? Sister Alicia Alonso din, pumasok din sa konbento. talaga po. Talagang pag talagang lingkod ka ng Panginoon, talagang yung protection hindi mawawala. Talagang laging nandiyan ang protection ng ating Panginoon. Kaya yung tayo, no, mga simple lang na mamamayan, wala, hindi tayo madre, hindi tayo pare. Pero nagsusumikap tayo, no, na makasunod sa atin. Nalayo din tayo kay Lord di ba? Pero tinawag Opo. niya tayo. Parang lalayo ka pa Si Sister Shea na lang Di ba kasama na natin yan sa community when she was a teenager. I think she was only 16 or 17 years old during 15. those times, di ba? 15 lang po siya. Tapos nalayo siya, nag-GRO siya, napadpad siya ng Japan, biglang nagbago yung buhay niya. Naging tinalikuran niya ang servanthood, naging mundo na lang, puro pera na lang, di ba? Pero asaan siya ngayon? Di ba tinawag din ulit ng Panginoon? Di ba? Iba talaga. Di ba? Iba talaga pag gagamitin ka ng Panginoon. Na niya, di ba? Nasa Japan na siya, di ba? Pero ngayon, di ba? Sabi nga ni Sister siya sa akin alam mo, Brother John, sa sandaling ito, no, sa nangyayari sa akin ngayon, kaya ko na rin magmadre, sabi niya. Kaya ko na rin, di ba? What hinders her, what stops her na pumasok sa konbento ay may gawain pinapagawa sa kanya ang Panginoon sa Gipo. Sabi niya, kaya ko rin pumasok ng konbento. Ialay ko na lang buhay ko sa Diyos. Kasi siya na rin yung naging kaligayahan ko, wala nang iba. Di ba? So go ahead. Totoo po yan. Totoo yan. Basta talagang lingkod ka ng Panginoon. Kahit anong mangyari, talagang susunod at susunod ka sa Kanya. Ganun po ang nangyayari sa atin, no, na talagang nagsusumikap na makasunod sa Panginoon. Yung mga hindrances na nangyayari sa atin, yung mga problemang, yung mga kasalanan na humaharang sa atin, talagang gusto nating makawala yan Gusto natin mawala sa atin para malinis tayo, no, na makapaglingkod. Napakahirap ng may mga dala-dala ka pero naglilingkod ka sa Diyos. Parang sabi nga, nakikita lang sa bibig. Yung laman ng puso mo may galit. Kaya dapat talaga makita ng Diyos na malinis tayo. Malinis tayo para matuwa siya sa paglilingkod natin. Amen. Huwag na rin tayong lumayo. Sabi nga ni Brother Berbiray, si Father Felix, itong ating minamahal na pare, si Father Felix, no? Sayang nga, yumao si Father, no? Kaya laki talaga ng panghinayang ko kay Father Felix. Siya lang yung nagmahal ng husto sa sino ako. Talagang hindi tayo iniwan, no? Hanggang sa kauli-ulihang hininga ni Father Felix. Father Felix, I love you. No? Si Father Felix was an accountant, sabi nga, no? Nagtatrabaho siya sa Subic Bay, no? Earning US dollars, di ba? Pero nakaramdam siya ng calling, no? At iniwan niya yung magandang trabaho sa Subic Bay as an accountant, no? At siya ay nagpare. Kaya alam ko naman, nasa langit si Father Felix. No? Father Felix, pagdasal niyo po kami, no? Please. Sister Tina, before we pray.
Yes, Lord, no? Marami rin akong natutunan kay Father Felix, no? Lalo na nung pandemic, talagang ang dami kong naano sa kanya, narinig na mga hanggang ngayon, nakabuti sa ating pang-araw-araw na mga, buhay, no? Yung po nabanggit niyo yung kay Father Felix na accountant. Yung pamangkin po ni Brother Boyet, accountant din po yun. Mataas na po yung ano niya sa bangko bago siya tinawag. Yung inattendan po namin na Wow, na galing. part po lately lang ng ano. Kaya yun po no talagang pagka tinawag talaga tayo at yung talagang ang laki ng ikot ng mundo na dating makamundo na biruin mo na magpari ka hindi dahil sa mula nung pag sinabing i-enroll ka na sinabi ni Brother June na dating pumasok siya na lumabas siya hindi po yung pamangkin ni Brother Boyet. Dati siyang nag-work sa labas, no? Yun na, accountant sa bangko, mataas na yung kanyang katungkulan, pero bigla siyang naging pare. So, yun po natin, yung napakagandang mga ano natin. Meron pa pong isa na isi-share ko yung nangyari sa Canada lately na balita sa ng anak ko na meron daw pong nagbaril, nag-shooting dun sa school na 25 yata yung natamaan, no? Pero bago daw yun ginawa niya, pinatay niya muna yung pamilya niya sa bahay nila. So talagang parang nakakaano po, no? Yun nga po yung sinasabi natin na yung family natin talaga yun yung core ng no? Kaya talagang iingatan talaga natin yung paano natin palakihin ang ating mga anak, ang ating mga apo na sa biyaya ng Diyos na talagang sila ay mapunta at madala natin, no, sa Panginoon kasi talagang ibang-iba po yung mga naliligaw na landas ng mga bata ngayon, no. Kaya talagang ayun po, no, maging lang po tayo na aware tayo na lahat ng kabutihan na nangyayari ay ito po ay pagkilos ng Panginoon. Na yun din sabi na mga hindi binibigay sa atin agad or is redirection, no, redirect tayo ni Lord kung saan tayo nararapat. Kaya basta mag-pray lang po tayo kung ano po yung ikabubuti natin, yun po ang ibibigay natin, Panginoon. Amen. Okay, manalangin na po tayo. Lord, I come to you. Let my heart be changed, renewed. Parang nawala na naman tayo, bro. Oo nga nag-ikot lang yung Di ba, dasal lang tayo. In the name of the Apo. Father, Son, the Holy Spirit, Amen. At Lord, maraming salamat po muli, Panginoon, sa umagang ito. Sana ay nagampanan namin ang kalooban mo, Lord. At Yes, Lord. maraming salamat, Lord, sa pagmamahal mo na pinapadama mo sa amin bawat saglit ng aming buhay. Ingatan po kami at pangmamahal namin sa buhay. Saan man sila naroon, Lord, ay naroon ang iyong mapagpala, mapagprotektang kamay. At ganoon din po lahat ng aming mga kapatid sa Bayan ng Sinoco family. Lord, si Sister Christine, samahan niyo at bigyan mo ng matagumpay na resulta ng kanyang PET CT scan. Yes, Lord. At magkaroon na naman kami ng dahilan para magpulit pagpasalamat sa iyo, Panginoon, ang sa Bayan ng Sinoco family. Magbigay ng lakas ng loob sa amin para harapin ang lahat ng mga balakid at mga pagsubok na aming Yes, Lord. mararanasan dahil meron kaming Diyos na nagmamahal sa amin. Kaya Lord, salamat po muli sa pagdinig mo ng aming panalangin. Lahat po ito, aming samot panalangin sa kaluluwalhati na yung pangalan sa matamis na pangalan po ni Jesus na kasama mo naghari at banal na Espiritu, isang Diyos ngayon at